Good day guys, by the way, ako nga po pala si JB Trinidad at binabati ko yung mga kababayan natin OFW saka yung mga kapanood na rin ito. Anyway, ako bilang isang nagkaroon din ng magulang na nag-OFW, alam ko mahirap pinagdadaanan nyo talaga. Siyempre, ikaw ba naman, pupunta ka sa abroad, tatrabaho ka, iwanan mo family mo, yun yung nagiging mabigat. Kasi bakit? Kung may pagkakakitaan ka naman talaga sa Pinas, na pwedeng kahit hindi mo iwan yung family mo, diba? Gagawin mo yun. Sa akin, naranasan ko kasi before, kaya nga nung mother ko noon, isusunduin ko sa airport. Pero ito yung totoo, medyo nahihilang ako sa kanya. Pag susunduin ko siya, nahihiya ako, nikis, hindi ko siya magawa. Hindi ko magawa sa kanya. Ang nangyayari talaga, binibilan na lang niya ako ng mga material na bagay na para gumaan yung loob ko sa kanya. Which is yun yung nagiging masakit kasi talaga. Kaya nga ako, like ko sinasabi, sa mga taong nakakausap ko, time and effort, equivalent po yan ng life. Totoo hindi. Kasi po bakit? Sabi ng mentor ko, kung saan mo binubuhos yung oras mo, kung saan mo binubuhos yung effort mo, yun yung buhay mo. Kaya sa akin, gumawa talaga kami ngayon ng mga sistema at ng mga program na which is ikaw ngayon OFW, okay? Na alam ko kumikita ka na dyan, pero ang totoo kasi hindi yan nagiging sapat. Tama? Kasi bakit? Tintingin ng mga kamag-anak mo is marami kang pera, pag uuwi ka, talagang nagagastos mo. Kaya ang gagawin mo, babalik ka ulit doon. Ang sa akin lang, hanggang kailan mo ulit gagawin yan? Ang katawan mo naman is hindi naman yan pabata. Tama? Patanda yan. Now, sa akin ganito, what if I tell you, kahit nag-work ka ngayon dyan sa labas ng bansa, pero may kinikita ka dito sa Pilipinas, hindi mo ba talaga pwedeng gawin? Malamang gusto mo. Okay? May share ako sa iyo na idea na pag ginawa mo to, isiguradong pwede kang mag-succeed. Kung tatanungin kita, paano mong tatapusin yung problema mo about sa financial? Malamang malaking question mark, tama. Sabi kasi ng mentor ko, wag kang papayag na may malaki kang question mark. Dapat yan lahat nasasagot mo. Tama? Now, ang batayan ko na kasi talaga sa life is principles. Ano yung principles? Principles is a law. Law designed by God, not by man. Ibig sabihin, kahit pinakamatalino kang tao, hindi mo to kayang kontrahin. Okay? Parang ganito. Pag nilaglag ko yung ballpen, mahuhulog yan sa baba. That is law of gravity. Para sa akin ngayon, pag-usapan lang natin yung mga pagdadaanan lahat ng tao. Ano ba yung dapat magkaroon lahat ng tao? Alam mo kung ano? Yun yung sustaining income. Okay? Kung tatanungin kita, kailan kaya ulit pwede magkaroon ka ng sustaining income? Sustaining income means ito yung nagpapasok sa iyo ng pera pero hindi ka na nag-exert ng effort. Sa tingin mo, sa ginagawa mo ngayon, kailan mo kaya makukuha yan? Tama? At para magkaroon ka ng sustaining income, kinakailangan meron kang assets. Pero ano yung thinking ng tao about assets? Ang alam lang talaga nila dyan is jewelry, kotse, bahay. Tama? Pero hindi assets yun. That is liability. Kasi bakit? Gumagastos ka dun eh. Kotse, paayos, yung bahay. Diba? Ang mga kuryente. Pero kung yung bahay, gagawin mong paupahan yan. At yung kotse, gagawin mong taxi yan. At nagiging assets na yan. Kasi ang meaning ng assets, bagay na nagpapasok ng pera sa'yo. Tama? Now, pag-usapan natin itong assets. Okay? Bilang isang tao, paano ka magkakaroon ng assets? O yung mga paraan ng pwede mong pagkakitaan. Mayroon tayong tinatawag na mag-aral ka ng mabuti. Tama? Para pag-graduate, maganda ka, trabaho. Saan mo gagamitin yun? That is career. Okay? Meron pa abroad. Tama? Meron pang mag-business ka naman. Now, pag-usapan natin itong career at abroad. Okay? Tatanungin ko kayo. Career abroad, temporary o permanent? Malamang isagot mo sa akin yan is temporary. Totoo? Pero kung ano yung gusto mo, temporary o permanent, malamang permanent. Pero ano yung ginagawa mo? Diba? Temporary yung ginagawa mo, ang layo ng gusto mo dun sa ginagawa mo, totoo? Now, hindi ko naman kasi sinabing walang pera dyan. Pwedeng malaki pa ang pera pumasok sa'yo. Pero yun kasi yung butas or yung loophole. Inaabot ang tao ng 40 years ng buhay nila para makapag-negosyo sila. Tama? Kasi bakit? Meron kasing 4 na klase ang kitaan. Una, maliit kang kumita pero pag tumigil, tumitigil. Pangalawa, malaki kang kumita pero pag tumigil, tumitigil pa rin. Pangatlo, maliit kang kumita pero pag tumigil, hindi tumitigil. O saan ka ngayon dyan? Malamang doon ka sa pangatlo kasi hindi tumitigil. Tama? Pang-apat, malaki kang kumita pero pag tumigil, hindi tumitigil at lalo pang lumalaki. Malamang doon ka sa pang-apat. Pero ang nakalimutan mo, ikaw yung nagdesisyon kung bakit napunta ka rito. At ba't sila napunta rito? Tao lang sila, tao ka lang din. Bakit ikaw ito mas pinipili mo? Guys, kasi life is a matter of choice. Okay?
hindi ito binibigay lang. Ikaw mamimili, katulad na ng paglalabas ka, ikaw mamimili kung anong susutin mo. At yung life mo ngayon, ikaw namili kasi niyan. Tama? Now, pag-usapan natin ng business. Okay? Ang business ba, temporary o permanent? Malamang, pwedeng ang sagot mo sa akin ngayon dyan is, depende sa negosyo. Totoo? Ang sa akin lang, kung talagang depende sa negosyo, okay? Ang sa akin lang, hindi yan talaga depende sa negosyo. Depende yan sa capability ng tao. Totoo? Now, pag-usapan lang natin, okay? Ano ba yung mga nagiging dahilan ng tao bakit ayaw niya pumasok sa business? Malamang, pera. Totoo, malamang, pangunahin yan. Okay? Ano pa? Risky. Baka ka daw malugi. Ano pa? Business, skills, and knowledge. Totoo pala kasi akong alam. Tama? Pwede pa may nagsasabi sa akin, JB, wala akong time. Totoo? Simple lang. Kung talagang wala kang time, what if may nag-offer sa'yo 2 times benefit, 3 times salary, lilipat ka hindi? Malamang lumipat ka. Same ng work, pero mas mataas yung sahod, malamang lumipat ka. O akala ko ba wala kang time? Ang totoo, ang nakita mo yung pera. Tama? What if baka magulat ka, pag ikaw nagnegosyo, mas malaki pa yung pwede mong kitain doon. Bakit? Ang natututunan mo kasi ngayon, employment, skills, and knowledge, hindi ho business skills, magkaiba ho yan. Tama? Now, pag-usapan natin itong pera. What if I tell you, hindi naman talaga pera? Simple. Para talaga kasing kumita ka, ang kinakailangan lang is negotiation and relationship. Tama? To prove sa'yo, na yan lang yung ginagawa talaga para kumita. Simple. Nung bata ka, di ba naranasan mo mag-caroling? Ano ginamit mo? Di ba negotiation and relationship? Nung ikaw ngayon nakapagtrabaho, nag-aral ka ng elementary, high school, and then college. Tama? Kung di ka marunong makipag-negotiation and relationship, do you think makakapasa ka? Hindi. Makakapagtrabaho ka? Hindi rin. Di ba in-interview ka? Ano ginamit mo? Di ba negotiation din at relationship? Okay. What if ngayon may nakita ka kotse for sale? Sa likod ng utak mo, may buyer ka. Tama? Pwede mo ba siyang ma-deal? Yes. At pag na-deal mo, may kita ka wala, meron. Naglabas ka ba ng pera? Hindi eh. Ganun lang pala kadaling kumita ng pera. Bakit maraming tao nagpapakahirap sila ng buong buhay nila ng 40 years? Totoo? To prove pa na hindi talaga pera. Simple. Sige, may pera ka nga. Pero wala ka naman alam sa pagnenegosyo, ano kaya mangyayari sa negosyo mo? Malamang mawawala din yan. Okay, pera ba talaga o hindi totoo? Tama? Now, sinasabi mo ngayon sa akin, JB, risky, baka ako malugi. Tama? Simple. Ngayon, ang gagawin mo, dahil baka ka malugi, ang gagawin mo is mag-e-empleyado ka. Okay? Mag-e-employment ka. Pero darating ang 60, palalabasin ka hindi. Palalabasin ka. Ang pera, kahit gaano kalaki, mauubos o hindi? Mauubos yan. Ang tanong, anong gagawin mo para hindi maubos ang pera mo? Di ba magne-negosyo ka? Tama? Kung akala ko ba risk? Bakit pagdating mo ng 60, pinasok mo pa rin? Totoo? Pag ngayon mo siya inaral, ngayon mo siya matututunan. Pero pag later mo siya inaral, later mo rin siya matututunan. Pero iisa gagawin mo, matututunan at matututunan mo. Pero ang question ko sa'yo, bakit mo dinidelay? Bakit mo pinapatagal? Kunyari, ang edad mo ngayon is 20. Ano ba mas risk? Yung 60 o yung 20? Siyempre yung 60. Bakit? Pag ikaw nalugi ka ng 60, wala ka ng kakayahan para makapagtrabaho pa. Tama? Pero pag 20 ka nalugi, okay lang kasi may lakas ka pa. At may panahon ka pa para makapagtrabaho pa. Ang tanong ko ngayon sa'yo, risky ba talaga? O ang totoo, haharapin mo din yan. Tama? Ngayon, sinasabi mo naman sa akin, JV, wala akong alam sa pagnenegosyo. Totoo? Sa akin lang simple. Sige nga, kung talagang wala kang alam, magsabi ka sa akin ng unang best mong ginawa is alam mo na. Malamang, lahat ng bagay pala dito sa mundo is wala ka talagang alam. Lahat pala ng bagay dito sa mundo is natutunan. Tama? Alam nyo guys, sabi nga ng scientist, tayo lang ang may kakayahan na lahat ng bagay dito sa mundo is pwede natin mapag-aralan. Yes. Kahit di ka marunong mag-piano, pwede kang matuto. Di ka marunong mag-bike, pwede kang matuto. Di ka marunong mag-drive, pwede kang matuto. Ang kinagandahan, ultimo pagyaman talaga, pwede mo talaga mapag-aralan yan. Okay? Ang kinakailangan lang is may magbe-mentor sa'yo or mag-guide sa'yo. Katulad ng team namin, na pwede ka talaga namin i-guide para dyan. Oras lang, araw lang, buwan lang, matututunan mo na rin yan talaga. Pag natutunan mo magnegosyo, after 2 years, pwede ka na mag-milyonaryo. Yes. Pero malamang, ang laki ng question mark mo. Totoo? Hindi ka naman nagdududa sa millions eh. Alam mo kung saan ka nagdududa? Sa 2 years. Bakit? Sino kakilala mo in just 2 years time lang, kumita na ng milyon? Pero take note, ang natutunan mo kasi, employment skills and knowledge, hindi business skills. Magkaiba kasi yan. Okay? Now, to prove ko sa'yo, kunyari, 20 ka. Okay?
20 after 2 years, ilang taon ka na niyan? That is 22. Tama? Meron ka pang 38 years para palaguin ang millions mo at paghusayan ang business skills and knowledge mo. Totoo? Gaano kaya ikaw kalupit ang negosyante na yan pag nagkataon? Ilang years magiging expertise mo dyan. Pero pag hindi ka nagnegosyo, okay, ikaw pa rin yung 20 years old at mag-work ka ng 40 years ng buhay mo. Tama? Sabi ko nga kanina, time and effort, equivalent yan ng life. Do you think, saan ka kaya pwede talaga mapunta kapag hindi ka nagnegosyo? Yung mo kahit ma-promote ka pa sa pinakamataas na posisyon, okay? Pero ang pera, mauubos o hindi, pag hindi mo nilagay sa negosyo, mauubos pa rin yan. Anong tawag doon? Pag naubos, mawawala. Tama? Ang tawag doon, that is nothing. Okay? Masakit yun. Masakit sabihan ng nothing. Okay? Pero kapag hindi ka nagnegosyo, tama? Di tayo pinag-aral ng magulang natin para maging nothing. Kaya, pero dapat magnegosyo ka. Kung tatanungin kita ngayon, kailan ka ba talaga dapat magnegosyo? Eh, di ba dapat ngayon na? Habang bata ka pa, habang may lakas ka pa. Now, ngayon, gusto mo bang maintindihan or gusto mo bang malaman ano ba yung sikreto sa likod ng negosyo? Share ko ngayon Ang kinakailangan lang talaga magkaroon ka ng system and leverage. Okay? Sabi ng mentor ko, use the system, never be a system. Parang ganito, pag ikaw empleyado ka, okay, ginagamit ka ng sistema kasi bakit? Pag nagkasakit ka, may kita ka, wala. Wala. Pero pag ikaw naman, nagnenegosyo ka, pag nagkasakit ka, may kita ka, wala. Meron kasi bakit? Gumagamit ka na ngayon ng sistema. Okay? Leverage ang nagtatanggal ng risk sa negosyo. Okay? Leverage ang nagtatanggal ng risk sa negosyo. Simple. Pag ikaw ngayon magta-trade business ka, okay? Malamang magpuputap ka ng business. Kunyari, ang negosyo mo is a computer shop. Okay? Computer shop. What if nangyari nung Ondoy? Okay? Maraming computer shop ang na-wash out. Ano kaya pwede mangyari sa'yo? Pwede mamatay ang negosyo. Total, di ka swerte, sabi ng Inche. Kung magdagdag ka pa. What if nag-put up ka ng kantin? Okay? Yung kusinero mo, pagod na, naiwan niyo yung kalan ng takabukas, at may dumaan, is naninigarilyo, nasa buyan, pwede kayo masunog. Yes, kumusta yung business mo? Patay o buhay? That is magiging matay. Now, pwede mong sabihin sa akin, JV, napaka-worst mo naman mag-isip. Tama? Alam nyo guys, kasi sabi ng mentor ko, isipin mo na yung pinaka-worst na pwede mangyari sa negosyo mo dahil pag nangyari yan, kaya mo solusyonan. Totoo hindi. Bakit? Ang sunog ho ba, inasahan ng tao? Hindi ho. Ilang beses ho ba di ba nauulit? Ang Ondoy, nauulit yun, nag-Yolanda. Kumbaga, pagdating sa kalamit, hindi ho natin ito nakokontrol. Ang sa akin lang ho, what if dumating? Handa ka po ba? Now, simple, hindi ba talaga pwede ang gawin mo is mag-put up ka ng tatlo kagad? Okay? Tingnan mo to. Kahit hindi naman restaurant or something, kagad, kahit tatlong lugawan. Okay? Pero magkakaibang lugar. Bakit? Di ba yan naman talaga yung gagawin mo pag lumaki na yung negosyo mo? Mag-put up ka ng isa, pag kumita yan, magdadagdag ka ng dalawa. Or magdadagdag ka na magdadagdag. Yun naman yung una mong diskarte sa totoo lang. Hindi ba pwede na unang beses ka magdinegosyo is ganun na kagad ang gagawin mo? Bakit? Tingnan mo to What if yung isa mawala or masunog? Do you think pwedeng punuan ulit ng dalawa? Yes. Pwede maging 3. Yes. Pwede maging 4. At darating ba ang point, pwede yung maging 100 yung units mo? Pwede. At pag yan naging 100, kuha yung millions o hindi? Kuha ho yun. Now, hanapin mo yung question mark na sinasabi mo kanina nung maintindihan mo, ito yung dapat mo gagawin sa negosyo. Tama? Now, sino ba gumawa niyan? Pansinin mo yung bang inasal. Lahat ng mall nilagyan kaya sumabog ka agad. Master Siomay, lahat ng mall nilagyan kaya sumabog ka agad. Which is, pag ikaw mag-put up ka ng negosyo, yun yung dapat mo gagawin. Okay? Now, ito maganda. Ang limitasyon dito sa pagnenegosyo, every time ikaw nag-e-expand, ikaw yung naglalabas ng kapital. Tama? Now, meron bang negosyo na every time ikaw nag-e-expand pero hindi na ikaw yung naglalabas ng kapital? Meron kayang negosyong ganon? Kasi bakit? Kung merong negosyong ganon, maganda kayang negosyo yun? Yes. Pero mo every time na mag-e-expand, hindi na ikaw maglalabas ng kapital pero kumikita ka. Magandang negosyo yun. Alam nyo kung anong negosyo yun? That is networking or network marketing. Or yung tipong yung tao is ayaw nila nito. Tama? At ang tingin nila sa networking is negative. Okay? Okay, hindi kita pipilitin. Okay? Panghawakan mo lang yan yung panghawakan mo lang yung belief mo. Tignan mo to. Sige, negative ka sa networking. Ano mahalaga sa iyo, yung belief o yung life mo? Malamang yung buhay mo, totoo. Pero ito yung problema dahil kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung nangyayari sa
buhay mo. Tama? Kaya ang gagawin mong diskarte is yung pinaniniwalaan mo. Kaya ang gagawin mo is magkakareer abroad ka. Tama? Pero ito yung totoo. Pagdating ng 60, palalabasin ka hindi, palalabasin ka dyan. At darating ka po, pwede ka maging natin kahit gaano kalaki ang pera mo, ubos tama. Ang tanong, kung ikaw naman magne-negosyo, meron ka bang ganyang kalaking kapital para magawa mo magparami ka agad ng negosyo? Kung wala kang ganyang kalaking kapital, magiging risky. At pag naging risky yan, magiging natin. Anong solusyon mo? Ayaw mo mag-network. Tama? Now, simple lang naman sa network. Alam niyo ba, ang totoo, meron kumikita sa network marketing ng 1 million per month. Hindi lang ako 1 million. Huwag na ho ikaw magulat dyan. Bakit? Capability niyo kasi pinataas niya yung abilidad niya para makuha niya yon. Totoo. Tingnan mo to, kung kumikita ka na ng 1 million per month, di ka na ba pwedeng bumili ng assets mo? Tapos yung assets mo na ang bubuhay sa'yo. Ano ba yung network marketing? Ang totoo, bibigyan ka lang naman dyan ng ID number 1. Pag ikaw, pag may na-invite ka, sino si A, bibigyan siya ng ID number 2. Pag may na-invite si A, si B, bibigyan siya ng ID number 3. Simple. Kilala mo ba si B? Hindi. Pero si A, kilala mo yan. Tama. Pero ito kinagandaan, kumita ka kay A, kumita ka kay B, kahit hindi mo siya kilala. Maganda ba networking o hindi? Now, i-compare natin. Okay? Corporate world versus network marketing. Bakit? Sabi mo kasi sa network, ayaw mo sa network. Tignan mo to, wala ka ba sa loob ng network o nasa loob ka rin ng network? Parehas lang. Tignan mo to. Ang sabi mo kasi dito sa network, talo yung mga nasa ilalim. Ang tanong, pag ikaw ba sa corporate world, sino talo? Yung supervisor o yung staff? Di ba yung staff? Sabi kasi sa network, maglalabas ka dyan ng kapital. Bakit? Sa corporate world ba hindi ka naglabas ng kapital? Or bata ka pa lang, bumibili ka na ng knowledge mo para dito? Totoo? At ang totoo, binibigyan ka dyan ng job description and then job responsibility. Tama? Yung description ng trabaho mo, nag-iiba. Yung responsibilidad mo ron, nag-iiba. Ito yan. Binibigay mo dyan lahat. Kakayahan mo, tiwala mo, ability mo, totoo. Even family mo nga, minsan nakakalimutan mo para sa trabaho mo. Tama? Pero bakit pagdating mo ng 60, sinasabi sa'yo ng boss mo, umalis ka na dyan, hindi na kita kailangan. Tama? Now, hindi ka ba pwede talaga pumasok sa network? Ibigay mo rin talaga lahat. Kakayahan mo, tiwala mo. Ang tanong, pagdating mo ng 60, sino magpapaalis sa'yo o wala? Wala. Now, ano ba yung network marketing? Alam nyo guys, dyan sa network, pwedeng dumami talaga yung mga downlines mo at hindi mo na sila kilala, pero pwede kang kumikita. Katulad ako, meron na akong downline sa Kuwait, sa Lebanon, sa Korea, sa Saudi, baga sa iba't ibang bansa. Paano nangyari? Because of FB. Okay? Because of FB lang, nagkaroon sila ng trust sa akin, then ang ginawa, nagpadala ng pera, ako, pinadala ko yung mga products sila sa pinalagay si MS, and then pinadala ko sa kanila. Now, ano yung good thing doon? Na kahit nandito ako, kahit nakatali ako sa job ko, or kahit nakatali ka sa job mo, ikaw, pwede kang kumita because of FB, of online marketing. Di ka ba na-excite? Guys, try to imagine na, what if lumaki na yung grupo mo? Ikaw ngayon, kahit wala ka nang ginagawa, na-imagine mo ba na pwede kang kumita? Yes. Pwedeng lumaki doon. Sila mismo ngayon doon, nagre-recruitan sila doon. At ikaw, kumikita ka. Niloko mo ba sila? Hindi. Bakit? May produkto sila eh. Tama? Kahit natutulog ka, pwede kang kumita. Kahit wala ka talagang ginagawa. Minsan nga, kahit hindi ka nagumising, pwede ka pa rin kumita. Bakit? Kasi yung account mo, hindi naman, ikaw lang yung nawala. Pero yung mga downline, hindi naman sila nawala. Ang kinagandahan mo dyan is pwede mo siyang i-transfer. Okay? I-transfer mo sa pamilya mo. Guys, sa akin lang, yun ito. Nagagawa mong magpagod sa trabaho mo, nag-work ka dyan ng 5, even 8 hours, binibigay mo dyan lahat. Tama? Magugulat ka na lang, and the end of the day, yung boss mo, nagiging mayaman na, pero ikaw, hindi ka pa rin nagiging mayaman. Tama? Nakukuha na nila yung pangarap nila, ikaw, hindi mo pa rin makukuha. Ang sa akin lang kasi, kung nagagawa mo magpagod sa negosyo ng ibang tao, bakit hindi mo kayang magpagod sa sarili mong negosyo? Totoo? Now, simple. Pag hindi ka pala ganito mag-explain, ang lagi mo maririnig sa tao, JV, ayoko niyan, magta-traditional business ako. Totoo? Now, i-compare natin. Trad business versus network marketing. Simple. Bakit? Ayaw mo kasi sa network, ayaw mo nagko-convince, ayaw mo nag-i-invite, tama? Ayaw mo nagbebenta ng products. Tama? Now, pag ikaw ba nag-trad business, okay? Hindi ka ba talaga magko-convince na, sir, babaan mo, or sir, ma'am, babaan mo naman yung upa? Which is, nagko-convince ka rin pala. Tama? Hindi ka ba talaga magbebenta ng products sa trad business? Or magbebenta ka rin? Siyempre, magbebenta ka pa rin yan. Hindi ka ba mag-i-invite ng tao para may bumili ng product sa'yo sa trad business? O mag-i-invite ka pa rin. Ang sa akin lang, yung ayaw mo pala sa network, ginagawa mo rin pala sa trad business.
Tama? Okay, pag-usapan natin. Sa trad business, ano meron? Okay? Trad business versus network marketing. Simple, sa trad business, meron tayo tinatawag na OPEX. Sa networking ba, magkakaroon ka pa ng OPEX? Wala na. I-set up mo. Tama? Dito, nakaset up na. Sa network marketing, nakaset up na rin yan. Ano talaga yung labanan? Sa trad business, kinakailangan mo rin yung meron kang delivery, taxes, bills, marketing, permit, and so on and so forth pa. Samantalang sa network, ganun din. Kailangan mo dyan is prospect, invite, present, close, follow-up. Isa lang hindi mo gawin dyan, babagsak. Okay? What if ang business mo is soft drink business? Okay? Kukuha ka sa delivery, kukuha ka ng tao dyan. Ano kukunin mo? High school graduate o college graduate? Malamang, high school graduate. Bakit? Para maliit ang pasahod kasi delivery boy lang naman. Paano kaya? Pag ganito, siyempre pwede mag-happy-happy yan, uminom at kinabukasan, masakit ang ulo. Bakit pumasok sa business mo kinabukasan, masakit ang ulo? O anong gagawin mo? Siyempre, mabagal kumilos. Pagagalitan mo, hindi. Pagagalitan mo ngayon yan. Tama? Now, pag pinagalitan mo, pwede kayong sumama yung loob sa'yo? Pwede. Paano pag sumama yung loob sa'yo? Paano pag sinabi niya ganito? Ma'am, sir, pasensya ka na, pero nabasa ko kasi yung soft drinks. Tama? Tingnan mo to. Paano mo ngayon siyang mababawi yung losses? Pero totoo, binenta niya. Paano mo mababawi? Pwede mong sabihin salary reduction. Paano pag sinabi niya sa'yo, bye-bye? Kamusta? Now, sa network marketing, ang kinakailangan mo dyan, prospect, invite, present, close, follow-up, lahat ng ito, part lang yan ng marketing sa business. Totoo? O ano mas madaling gawin? Network marketing o trad business? Di ba network? Ang sa akin lang, kung ito ang madali, hindi mo magawa, what more pa kaya yung mahirap? Now, kung bakit ko talaga, ganito ko sobrang ka-appreciate sa network marketing, kasi ako naranasan ko rin talaga magnegosyo, which is, grabe, sobrang hirap. Although malaki kinikita, pero sobrang nakakapagod kasi that time, nagkaroon ako ng dealer kami ng baboy, pero ito yung totoo, pag umabsent yung tao ko nagmamaneho ng truck, ako yung gumagawa. Yun kasi yung nagiging challenge o yun yung nakakapagod. Now, kung bakit ko sobrang nagustuhan ang network marketing, simple. Pag ikaw to trad business, kumuha ka ng tao mo. Tama? Yung kinuha mong tao na yan, paano pag tumagal na sa'yo yun ng 5 years? Ano sasabihin yun? Sir, ma'am, taasan mo naman yung sahod ko. Totoo. Paano pag di mo binigay? Anong gagawin yan? Aalis yan. Tama? Pag umalis yan, maghahanap ka ulit ng tao. At magbabayad ka ulit ng trainer mo. Kasi bakit mo ibibigay? Syempre, losses mo, magiging losses mo yun. Tama? Kaya nga wala na tayo ngayon regular. Hindi na nagre-regular. Okay. Ngayon, anong gagawin mo? Magbabayad ka ulit sa trainer mo. Guys, imagine mo yun. Ang business mo ngayon is paikot-ikot lang yung sakit ng ulo mo, which is totoo yan. Okay? Now, kung bakit ko sobrang nagustuhan ng network marketing, pag ako rin, kukuha rin ako ng tao, tuturuan ko to, tutulungan ko to, bibigay ko yung mga idea na nalalaman ko sa kanya, do you think aalis siya sa akin? Malamang hindi. Tuloy-tuloy yung income ko kasi nakakapagpa-qualify siya. Ito pa isa kung bakit ko talaga sobrang nagustuhan. Ang difference, okay, pag ako ngayon, nag-trad business, okay, kumuha ngayon ako ng tao, do you think kaya ko bang payamanin yung tao na kinuha ko o hindi? Guys, kahit tumambling pa yan, hindi ko siya kayang payamanin. Tama? Pero sa network marketing, pag ako kumuha ako ng tao, hindi ako pwedeng yumaman kapag yung tao kinuha ko, hindi yumaman. Ganun kaganda ang network marketing. Wala lang siguro nag-i-explain sa inyo ng matindi. Pero kung ma-appreciate mo, ganun siya kaganda. Now, napuprove ko kasi talaga guys, na ang business is yung tao. Kasi, simple, mag-isip ka ngayon, o lahat ng bagay na nakikita mo, sino may gawa? O, si God. Pero yung binibusiness, di ba ang tao? Kaya bakit? Hindi kasi gagalaw yung negosyo mo kung walang tao. Kaya napuprove ko talaga, business is ng tao. At ang tao, nandiyan yung tinatawag negotiation and relationship. Tingnan mo to. Kung pangit ang pakikipag-communication mo sa tao at pangit din ang behavior mo, do you think lalapitan ka ng tao? Malamang hindi. Pero kung lagi kang positive, lalapitan ka ng tao, yes. Kumusta yung behavior mo? Yung attitude mo, kamusta? Lahat ng yan magbabago. At lahat ng yan, alam mo kung nasaan? Nasa mind lang ng tao yan. Ito yung maganda. What if ngayon, nagagawa mong i-transform yung mind ng tao? Gaano kaya kalaki market mo? Nagiging malaki yan. Guys, maganda ba talaga ngayon ang network marketing? Okay? At yung company ko talaga ngayon is yung iWon. Now, sa akin lang, kung gusto mo na mag-network, is kinakailangan maglabas ka ng pera. Totoo? O ngayon, baka mamaya nakita nyo ngayon,
Kanina nga nagaganda ka sa network marketing, nung maglalabas ng pera, parang pangit pala. Kailangan na pa ganun. Sa akin lang guys, kung titignan mo kasi, pag yung nilalabas mong pera, kung titignan mo yan na gastos, talagang malaki yan. Pero kung titignan mo yan ng business, magkaiba yan, napakaliit niyan. Maliit na pera lang na ilalabas mo, pero magagawa mong mag-expand. Tama? Now, simple. Sa akin lang guys, kung ang problema mo kasi talaga ngayon pera, di ba 5 years ago, problema mo rin naman talaga yan. Ngayon, ano problema mo? Pera pa din. Do you think after 5 years, ano ulit problema mo? Di ba pera pa din talaga? Sa akin lang, kung wala ka palang babaguhin sa sarili mo, do you think may magbabago sa'yo? The way you act, the way you think, hindi kailangan lahat ng yun is binabago mo. Tama? Para may magbago rin sa sarili mo. Now, ganito, para mas talagang makita mo yung gusto ko talagang sabihin sa'yo. Ang problema ba, or ang emergency, pwede ba talaga dumating sa tao yan? Yes. Talagang darating yan. Hindi mo inaasahan pero talagang darating yan. Ang sa akin lang, habang hindi pa siya dumarating, ano ba yung ginagawa mo? Tama? Dapat pala, nagpe-prepare ka na para pag dumating yung emergency, hindi ka nag-iisip kung saan ka kukuha ng pera para pang ano doon sa emergency. Tingnan mo to. O sige, pagpalagay na natin, nakautang ka ng pera. Okay? At nilagay mo sa emergency. Ang question ko sa iyo, paano mo siyang babayaran? Kinuha mo siya sa utang at nilagay mo sa emergency. Tama? Hindi ba talaga pwede ito gawin mo? Hindi ba ito talaga pwede gawin mo? Mangutang ka ng pera, ilagay mo sa business. Tingnan mo na. Pag ngayon ilagay mo sa business, tuturuan kita ng sistema, lahat ng ginagawa namin, mga idea na ginagawa namin, pati online marketing namin, ituturo namin sa iyo. Pwede mo mabayaran? Yes. Pag nabayaran mo, kumusta? Pwede. Nabayaran mo, pwede ka pang tumubo? Yes. Mawawala ba yung business mo? Hindi, nandun pa rin yun. Guys, sa akin lang, I'm done. Tapos na po ako. Maganda ho talaga yung network marketing. Nagiging pangit lang ho yan kasi dahil ho sa mga tao sinasabi dito, kikita ka, pero pag pumasok ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yun yung nagiging mali. Kaya nga ho ako talaga, guys, mag-focus ka dun sa taong sinasamahan mo kung tutulungan ka ba yan or gagamitin ka lang. Okay? Sa amin dito, pinapakita talaga namin talaga yung mga sistema na ginagawa namin. Ang company nga po pala namin is ang pangalan is iWON or Infinite Wellness Opportunity Network. Okay? Yung ilalabas kong video sa sunod, kung ano yung explanation namin about iWON. Okay? By the way, ang pangalan pala ng team namin is Team Victorious. Okay? Grabe, power.